guys, so nagbabalik na naman ang inyong vlogger's friend Kit Rowley. And for today's video, i-discuss ng asawa ko yung pagkuha ng driver's license dito sa North Carolina. Kasi yung una niyang kuha, first attempt niya is hindi siya nabigyan. Bumagsak. And then, bumagsak ba tawag doon? Wait lang anak. Then, yung binigay sa kanya is learner's permit lang. So, kanina, nag-take na naman siya. Actually, yung first take niya last week lang, Friday. Then, ngayong Friday ulit. August, ano ba ngayon? August 9. Nag-take ulit siya. So, ayun, pasado naman na siya. Ang binigay pa rin sa kanya is paper type. Na parang yung kumuha kami ng state ID. Parang ganun lang, nasa bond paper. Then, wait namin yung pinaka-actual card. Pinaka-actual na card. So, ayun. Tingnan natin yung video niya. So, ngayon, nandito tayo sa DMV, sorry. Pakita ko sa inyo. Yan. So, nandito tayo ngayon para kumuha ng driver's license. So, i-discuss lang natin kung paano yung naging proseso ko at saka yung ano yung mga naging problema. Kasi, ang totoo lang, ano ho to, retake ho ako. Dito po siya sa Hillsborough office. Sa Hillsborough. Kasi by far, ito yung pinakamaganda at saka pinakamabilis na DMV na napuntahan ko. So it is 8:30. Nag-start ako ng 8. Natapos ako 8:30, kasama na ho rin yung driving, kasama na ho rin yung processing. Discuss ko sa inyo kung ano yung mga kailangan, ano yung mga gagawin, ano yung mga kailangan mong i-present, at ano yung mga do's and don'ts na para sa akin yung mga na-experience ko. Kasi medyo napagalitan ho ako ng examiner po. At saka kung saan kayo mga dadaan-daan, kasi dito ang mga road test hindi tulad sa Pilipinas na yung road test is parang sa controlled environment. Dito ang road test mo is talagang sa kalsada talaga, sa highway. So paano po itsura highway? Ayan, mga ganyan po. Ayan. Tsaka kung ano yung mga maneuver na ipapagawa sa iyo, paano ho ba magka-lisensya? So dito ho, upon arrival po sa NC, actually sa NC po kami. Upon arrival ho sa NC, you are entitled to drive or use your Philippine driver's license for 60 days. Yun po yung sabi sa akin sa NC DMV. Paano makakakuha ng license? Makakuha ng license dito sa North Carolina Division of Motor Vehicle. So may iba-iba ho yan eh. Sila ho yung parang LTO natin. So on our part po, nagsimula ho talaga kami sa state ID. Tapos nung nagka-state ID na ho, doon na ho rin kami nakakuha na sasakyan. Kasi isa sa requirement po talaga para makakuha ko rito ng sasakyan sa NC is dapat may state ID ka at saka may SSN ka. So yun, nung nakakuha na kami ng ID po, ng SSN, I mean state ID, nung dumating na, dumiretso na ako sa NCDMV, which ano ho yung mga kailangan. Nag-present po ako ng unang-una po yung passport po. Kailangan po yung passport. Tapos kailangan rin po rin yung state ID. Yung state ID nga na kinuha mo sa DMV. Pagkatapos car insurance. Hindi ka nila papayagan mag drive test o road test kapag wala kang insurance. Pagkatapos registration na sasakyan yung sa amin, sa kiso kasi namin
Yun nga, actually kakabayad ko lang na rehistro ngayon, no. Yung sa amin ho kasi, meron ho silang ibibigay na temporary tawag ho rin, temporary registration, yung car dealer. Bale, yun ho yung pinakita ko, tapos tinanggap naman. Pagkatapos pagka magbabayad kaya ng, actually hindi pa magbabayad, mag-e-exam ka. So mag-e-exam ka sa kanila. After mo mag-present ng mga documents, re-reviewin nila, review, tapos kukunan ka ng picture, tapos may mga questions lang sa pagkatapos, ayun na, pag-i-examine ka ho nila. 1 to 25 lang ho yun, 1 to 25. Ang sistema puro situational, like may tanong ho ron, kapag may snow, ano ang gagawin mo sa sasakyan mo. Huron, may question pa huron na kapag maggagawa ka ng right turn, ilan yung distance, ilang feet yung distance para mag-make ng signal, mga ganon. Tapos based sa review, ano yung mga common reasons bakit maraming na aksidenteng mga tao sa city. Yan, yung regarding sa pedestrian, mga ganon. Ang passing huron is 20. Once na magkamali ka ng 6, bagsak ka na. So yun, ano ka lang ng ron, sagot ka ng sagot. Wala naman oras yun, tapos naka-computer, tapos meron kang mouse na hawak, tapos naka-headset ka. Tapos pagka ni-next mo, babasahin sa'yo yung pinaka-question, tapos pati mga choices. Tapos yun, pipili ka. Pagka-click mo ng answer ng letter A, ganito, sasabihin ko ano yung letter A is this your final answer? Kaya medyo nakaka-pressure nga eh. Tatanungin ko pa ng ganun. So yun, yes. Pagka yes mo, correct. Pag minsan nagkamali ako sa doon, 3. Wrong. Answer is, gaganunin ka nila. Tapos yun, pagkapasa mo, babalik ka ulit dun sa nag-assess sa'yo, yung assessor mo. Tapos tatanungin ka, did you pass the exam? Yes ma'am. What computer did you take? Computer. I took it up on computer 1. Sabi ko, okay, have a seat for a moment and I will call you. Sabihin na yan. So yun na. Sorry. So yun nga, pag uupo mo, tatawagin ka ng ganyan. So pagkabalik mo, bale check ulit mga documents, tapos tatawagin, sasabihan ka nila, go in front of your car, stand in front of your car and wait for me there. Sasabihin, tayo ka lang doon, hintayin mo sila, sundin mo lang instructions. Tapos pagkadating niya, okay, get inside, roll down your window and respond to the instructions that I will give you. Sabi ng ganyan. Right turn. Checkin niya lang naman. Right turn, left turn, busina, brake, mga ganun. Pagkatapos, pupunta siya sa harap. Pagkatapos, sasakay siya. Tapos seatbelt. Checkin niya rin mga seatbelt. Yung sasakay mo, kung magulo ba, kung maraming mga distractions, ganun. Tapos, yun lang. Follow the instructions lang. Okay, labas, go at the end of the road. Tapos gagawin, pagkalabas mo ng ganon, tignan mo lang rin left, right, ganon. Tapos pagkapasok mo ng, parang meron sila ron yung yung parang praktisan, parang bakantin lote. Yun yung sakit ko. So pagkapasok ng ganyan, okay, perform your 3-point maneuver. Sasabihin ng ganyan, shit, nung una, putang ina, tong 3-point maneuver na to, sabi ko na to. Ang alimutan ko, buwelta nga pala. Putiks na yan.
Ma'am, napaganon pa ko. Ma'am, 3-point maneuver. Bigla ako na oo nga pala, buwelta ito. Hindi, ang gusto ko nila, yun, buwelta ka. Ang gusto ko nila, number 1 tip, kung gagawin nyo lang po, tingin ka ho sa likod. Tignan mo talaga sa likod. Kung may camera yung sasakyan mo, wag mo nang tingnan niya, wag mo na idahilan. Tingin ka sa likod, tapos hawak, gusto niya, nakahawak ka rito, nakaganon ka. Kasi mas safe raw. Hayaan mo raw yung nasa harap mo dahil umaatras ka naman. Ang importante raw yung nasa likod mo. So yun, belta ka. Pagkatapos, pagkabuelta, atras ka. Atras ka na naman. Pagka-atras mo na naman, parang siguro mga siguro 50, 30, 20-30 feet ganun. Pagka-atras mo naman, papatakbuhin ka rin ng mabilis na mabilis. Ang gusto niya, sudden stop naman. Wag yung dahan-dahan. Wag yung dahan-dahan na banayad ng ganun. The reason na tinitignan raw nila kung bakit ganun, dahil raw para makita yung reflex mo sa mga ganung bagay, yung mga biglaan. Kaya stop raw talaga. Yan, pagka-stop, lalabas ka na niya sa highway. Just go, pinagalitan pa ako kasi masyado raw ako mabagal. Kumbaga, banayad whiskey ako. Ang gusto ng mga examiner, pagka dating mo sa driveway, speed limit, makikita mo, diba? 45, 55, iba-iba eh. 20, 25, ganon. Ang gusto niya, pagdating mo ron, imimit mo agad yung speed limit. The reason na sinasabi raw niya, bakit ginagawa raw yun? Para makablend ka raw sa speed ng iba, hindi ka maging threat na kapag mabagal ka, tapos mabilis yung mga nasa likod mo, tatamaan ka. So yun, nung una nga pinagalitan ako, Diyos ko. Pero yun, nung ginawa ko, talaga 55 agad pagdating sa tapos very good, gumagano'n siya. Tapos yun lang, stay kalma lang, 2 kamay sa manibela. Tapos pag may mga yield kayo nakikita, bitaw sa gas, alalay sa preno, tapos guna naman. Ganun lang, ayaw nila yung tulad sa Pilipinas na kapag may crossing, ginagawa natin, i-stop, tingin kanan kaliwa. Hindi doon. Dito raw sa US, sa NC, right of way talaga. Yung mga nasa side streets raw yung mag-a-adjust. Yun yung sabi Tapos yun, okay naman, goods. Pagkatapos sasabihin, okay, get inside the parking lot, park your car and get inside. Pagkatapos, pasok ka na ron, upo ka, pirma, sisingilin ka. Sa driver's license, 52 ang binayaran ko, 52, 53. Ayan, pagka goods na lahat-lahat, piprint nila, bibigyan ka muna nila ng papel. Ayan. Bibigyan ka muna nila, ayan. 60-day temporary driving certificate. Yan na muna ang bibigay sa'yo habang wala pa yung lisensya, kasi yung lisensya ipiprint pa, tapos ipapadala sa'yo through mail. Pero ito, goods na to, may lisensya ka na, hinihintay mo na lang talaga yung actual card. So yun, so far okay naman. Kahit papano, pwede na ho tayo makalayo-layo. Hindi na yung parang alangan tayo na yung Philippine driver's license pa rin gamit natin, may mga ganon-ganon. So yun po, shoutout sa misis ko, pinuwersa niya ako gumawa ng vlog para sa driver's license. So yun po, maraming salamat. Binabati ko nga pala sila Tita B, si Airpods. Ayan, si Airpods pa, musta? And sa lahat ng tropa ko dyan, si Jansel, Hito. Ayan. So yun, maraming salamat. Shoutout rin kay Ma'am Farmer na NCDMB Hillsboro, napakabait, good. So yun po, thank you. So ayun, bumati pa talaga yung asawa ko.
Actually, ngayon ko lang napanood yung full video. So, ayun nga, binigyan na, di ba nung una, bumagsak siya, binigyan siya ng learner's permit. So, ano ba yung learner's permit? Ano ba yung mga, hindi ko rin siya actually alam, pero kasi, dito sa NC, kapag learner's permit yung binigay sa'yo, parang may rules sila na kailangan may kasama ka talagang mayroong driver's license. Sa amin namang sa aming dalawa, siya lang naman ang nagda-drive. Hindi naman talaga ako nagda-drive. So, talagang required siya na dapat magkaroon siya ng driver's license. So, ayun, pinilit talaga namin na dapat magkaroon ka na ng driver's license kasi magwa 1 month na kami dito and yung gamit pa rin niya is yung Philippine driver's license. Tsaka hindi kami makalayo-layo kasi nga, syempre worry namin wala kaming driver's license. Yun nga, di ba bumagsak siya nung una. Tapos binigay sa kanya driver's license, learner's permit. Then, kapag bumagsak ka dito sa NC, parang sabi sa kanya, nung nagpa-road test sa kanya, 1 week pa before siya makapag-take ulit ng exam. So, ayun, after a week, bumalik siya doon para makakuha na ng driver's license. And buti naman, nakapasa na siya this time. So, yunod niya yung mga advice sa kanya nung nagpa-exam sa kanya. Kasi ibang-iba daw. Kasi alam niyo ba guys, nung bagong bili yung sasakyan, yung pag-drive kasi niya, kahit ako, napapansin ko, ang bagal niya mag-drive. So, kasi dito kasi ang bibilis talaga sobra ng mga sasakyan. Yung hindi ko alam kung freeway na yun, pero sa mga highway, dapat nasa 60 minimum yung speed limit. Siya talagang 60 lang talaga siya, samantalang yung mga kasabayan namin nag-70 miles per hour, samantalang, tama ba? 60 mph ganyan, kasi ganun yung nakikita ko sa sasakyan. Tapos siya talagang 60 lang talaga, dito pala parang minimum na yung 60. Tapos kaya pala nung mga first week namin na may sasakyan, ang bibilis talaga, as in talagang siya kasi yung pag-drive niya, humihinto siya sa every crossing, ganyan. Tapos samantalang yung mga kasabayan namin, tuloy-tuloy lang. So, ayun, may mga advice sa kanya nga yung nag-assess, nung nagpa-exam sa kanya. Na, which is sinunod naman niya kanina. Ayun, nakapasa. So, ayun lang, sa mga papunta rito, mag-review kayo. Mag-review kayo kung paano yung exam. Kasi nasabi niya sa video na, di ba, 1 to 25 yung exam, ganyan. Ayun pala, pumasa naman siya dun sa written test. Yung sa road test lang talaga siya hindi nakapasa nung una. Kasi nga, yung way ng pagdadrive niya is way sa Philippines. Then, ano ba yung ma-advise ko? Ayun lang, aral-aral ng exam. Meron naman yan usually. Actually, nakita ko lang naman yung way ng exam dun sa Telegram. Tapos, pinasa ko sa kanya kung ano ba yung mga possible na lalabas. And hopefully naman nakatulong yun. Kaya nakapasa siya sa written. Yun lang guys. Thank you for watching this vlog. Sana nakatulong to sa mga mag-exam at kukuha ng driver's license dito. Sa mga papunta pa lang dito. Manood na rin kayo ng mga videos kung paano mapasa yung isang beses lang yung road test. So yun lang guys. Thank you for watching. Bye!